May tanong ako sa'yo. Kung may tanong ka, tanungin mo lang. Siguradong sasagot ako. Namatay ba ang lola mo dahil kay Dr. Min? Tama na walang sakit bago noon, di ba? Bakit ganun ka? Sabi mo, sasabihin mo sa akin. Dapat sagutin mo ako ng totoo. Hindi ka dapat magsinungaling kahit isang beses. Totoo nga. Dati may sakit si Lola, pero hindi siya nagsabi sa iba. Bakit hindi mo sinabi sa lahat noon? Para isipin ng lahat na si Dr. Min ang pumatay ng tao? Dahil ba ito sa kagustuhan ng kuya ko na pinilit kang gawin ito? Asaw pa ya? Sa tahimik mong kilos, alam ko na ang sagot. Pero alam mo bang sa ginagawa mong ito ay para na ring sinisiraan mo ang iba? Kapag nalaman ng gobyerno, baka makulong ka ulit. Bukod pa rito, kung nalaman ng lolo mo na si Dukwang ay mabuting tao, magiging payapa ba siya? Ayoko maging katulad ni Kuya Min dahil kay Kuya Hep. Kapag nalaman nila sa gobyerno, huwag mong asahan na makakalusot ka. Ano bang sinasabi mo? Hindi ka ba marunong makinig? Ganyan ka ba maglaro sa Kung labas? sino man ang may sakit, hindi mo ako maluloko. Hindi mo ako maluloko. Teka! Umalis ka! Hindi! Umalis! Hindi! Ang batang ito ay sobrang abala. Oo, kararating ko lang dito. Sige, tatawag ako para ipaalam sa'yo kung may balita. Kailangan mong tandaan na suriin ang mga paparating na produkto para sa akin, ha? Oo. Lakad na. Kamusta? Pindot. Kailan ka dumating? May kailangan ka ba? Nagpupulong ba kayo? Sige, hintayin kita sa labas. Ayos ha? lang. Tapos na rin ang meeting ni Papa. Umupo ka na. Anong nangyari? Bakit ka pumunta sa kumpanya at hinahanap siya? Opo. May ilang bagay akong gustong sabihin kay tatay. At umaasa akong matutulungan niya ako. Nakakatuwa ah. Ang tagal nang hindi mo ako humingi ng tulong. Ibig sabihin sobrang mahalaga ito. Hindi ko alam kung may sapat na lakas si tatay para tulungan ako ngayon. Opo. Siguradong matutulungan ka ng tatay mo dyan. Anong sabi mo? Pumayag bang bilhin ng kumpanya ng pamilya ni Dr. Min ang mga lotus ng tita mo? Opo. Pumunta siya sa lungsod ngayon para sa layunin na yan. Pero sinabi niya, hindi rin naman ganun kasimple tita. Kung gusto mo, maging supplier ng raw na lotus sa malaking kumpanya, kailangan mong tiyakin ang dami na hinihiling nila. Tapos kailangan mo pang siguraduhin ang kalidad? Diyos ko, akala ko ano? Kung iyan ang problema, huwag kang mag-alala. Sa maraming taon sa trabahong ito, maliit na bagay lang ito. Alam mo ba? Noon, nagtitipon lang ako ng mga produkto at ibinibenta sa maliliit na negosyo. Kaya hindi ako nangongolekta ng marami. Iba na ngayon, kung may malaking kumpanya na bibili ng mga lotus sa akin, gagawin ko, gumawa ng aksyon, kunin ang lahat ng mga nakakalat na bagay, ay ang problema, saan ka kukuha ng puhunan para makapagsimula ulit? Para sa perang ito, sa tingin ko marami ito, hindi konti anak. Bakit hindi mo subukan ng Women's Association natin? May tulong para sa kababaihan. Oh, Hen, bakit hindi ko naalala ito? Nakalimutan ko na? Kasi 6 na lang ang natitira doon, anak. Ngayong gabi magsulat ka ng liham para makahiram si tita ng pera. Opo. Pero sinabi niya, hindi ko maipapangako, tita. Sige lang, wala namang problema. Sa totoo lang, gusto ka sana niyang tulungan. Malaki ang pasasalamat mo sa kanya. Ngayon, hindi inaasahan ni tita, ang batang iyon ay talagang matalino. Hoy, sabihin mo sa akin? Oo, parang may gusto siya sa'yo, hindi ba? Wala naman, kami niyan ay mga katrabaho lang. Naku, hayaan mo, anak. Sa tingin pa lang niya sa'yo. Alam ko na yon. Buo-buon ngang. Nakikita ko kasing bagay na bagay ka rito nitong mga nakaraang araw, kaya talagang akma ito para sa'yo. Dati hindi ka nagsasalita, tita, pero simula ngayon, susuportahan kita ng buong puso't kaluluwa. Naku, nahihiya naman itong sinhay. Namumula na ang mukha niya, oh.
Sigurado ba tayo na doon ay magkakaroon ng sapat na dami at kalidad para sa atin? Opo. Sigurado at sinisigurado ko po yon, ma'am. Hindi ba masyadong emotional ang gumagawa nito? Kaya ba nilang mag-supply ng malaking dami sa atin? Huwag kang mag-alala. Pinag-isipan ko ng mabuti. Kaya bumalik ako para makipag-usap kay tatay. Sige na nga. Mag-iisip siya at kailangan magpadala ng tao upang suriin ang kalidad at dami. Nagsusulong din siya ng kampanya sa pag-promote ng ilang produkto mula sa Lotus. Kung hindi natin sinuri at dumiretso na lang tayo, para na rin tayong nawalan ng malaking pagkakataon. Pakisuri ang mga trabaho ng Kyoko, ha? Sige. Bakit masikip ang bahay mo? Ha? Iniwan mo ba ang lugar na ganito kalungkot? Totoo ba? Sige. Sige, magzumba tayo. Magpapapayat tayo ng konti. Mauna na ako. Sumayaw ka na lang kasama sila. Medyo pagod lang ako ngayon. Susunod na Ayos lang ako lang. sa'yo. Sumayaw ka Hindi lang naman kasama pwedeng ang mga iwan ko na kaibigan lang mo. lahat para sumama sa'yo. Bakit ang lahat ay nagkakamali sa akin dito? Sa oras na ito, siguro nagbabasa siya ng libro sa ilalim ng ilaw. Nanay, kararating lang niya. Katatapos ko lang maglakwatsa. Umupo kayo? Anong ginawa nyo at bakit kayo nahuli? Naghintay ako sa inyong dalawa para kumain. Sige, nandito na ang lahat. Kumain na tayo, gutom na ako. Kanina, sinabi ni Pakay na kumain na muna. Pero si Mai gusto talagang hintayin kaming dalawa upang sabay-sabay kumain. Bihira na nga lang tayong magkasama-sama para maghapunan. Tapos may nauuna at nahuhuli pa. Pasensya na po at napaghintay ko kayo ng ganito. Ayos lang, anak. Gusto ko ito. Kain Salamat na. po, nanay. Kumain ka na rin. Maraming salamat po, Lola. Napansin kong pumayat at umitim pa ako nitong mga nakaraan. Diyos ko, nagpunta siya para makipaglaro sa mga kaibigan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng mga kaibigan ng kasama niya. niyo po ba na mas naging matapang ang anak niyo? Pa, maraming salamat po. Dahil binigyan mo ako ng pagkakataon. Pumayag ka, hindi dahil ako'y anak mo. Ngunit ang survey na bersyon na iniulat ng tatlo ay tinanong at natuklasan na kwalipikado sila. Sa negosyo, kailangang magplano. Hindi maaring hayaang magdikta ang emosyon. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko na po, tatay. Umalis na si Kuya. Ayan, sinabi ko na lahat sa mga tao. Mula dito, hindi na nila kailangan magsimula. Para sa mga negosyante rin. Pero bibilhin ko ang lahat ng iyong mga Lotus. Tapos, ibinigay ko lahat sa kumpanya. Tumahimik lahat. Siyempre, mas mataas ang presyo ko kaysa sa mga negosyante. Mamaya, aakyat ako para pumirma ng kontrata sa kanila. Pero tandaan, kapag may pumirma na ng kontrata, lahat dapat sumunod. Oo, kasi kung ako yung nagkamali sa kontrata, ako yung magbabayad. Patay ako dyan, okay? May tanong pa ba? Kung wala na, tapos na tayo. Kung may problema, sabihin nyo lang sa amin. Sabi mo kung ano, hindi bumalik si M sa buong mundo? Ano? Saan mo nakuha agad ang puhunan? Sa Women's Association ng barangay natin. Dati ka rin dyan, ah. Nung una, mahaba rin dyan, pero nagiling na lahat. Diyos ko, hindi ko alam kung paano pa ito gilingin. Sige, uuwi na ako. Oo, uwi na. Sige ate, uwi na. Ito, dalhin mo ito para sa akin. Oo, alam ko na. Nakakainis. Bigla siyang nakakuha ng malaking deal. Higit pa sa pamilya namin. Oo. Mahal ko ang Han. Kahit kailan, mas angat ka sa iba. Ngayon lang sila bumabangon. Kailangan natin silang suportahan. Huwag mag-aksaya ng oras sa inggit. Kung maayos lang ang anak nyo, nakuha ko na sana ang deal na ito. Ngayon, kapag hindi niya nahuli ang anak ng doktor,
Siguradong may maririnig siya sa akin. Pag-aasawa ay nakatadhana, hindi parang bumili ng isda sa palengke. Nakikita ko na talagang mahirap ang buhay ng mga babae. Mga babae ngayon ay dapat mag-alala sa kanilang asawa at mga anak. Kuminsan mga, kung ang mga magulang ay nagkakasakit, kailangan nilang umuwi upang alagaan sila. Ang mga kabaihan ay hindi kasi komportable tulad ng mga kalalakihan. May asawa na ako. Minsan, kahit may sakit ang magulang, hindi na ako makauwi dahil walang pera. Kapag hindi naging bayani ng pang-aapi, lalong nagiging mahirap ang sitwasyon ng taong ito. Heto, ate. Opo. Opo. Tapos na. Sige, umaasa akong tutuparin niyo ang inyong mga pangako. Opo, huwag kang mag-alala. Kami sa probinsya ay napakamapagkakatiwalaan. Ilan yung kanina, kuya? 37 kilos, nakita na ni ate. Salamat. Opo, salamat. Kung may iba pa, dalhin mo lang. Kahit ilan pa yan, bibiling ko lahat. Salamat sa inyong lahat. Pagod ka na ba, Ot? Ang sarap pala ng malaking kita. Uminom ka muna ng tubig. Tingnan natin. Dr. Min, salamat ha. Wala po. Sige po, paalam na Ate Lua. Alam, ate. Okay. Salamat po. Opo. Yo! Oh, Han, may kailangan ka ba sa akin? Kaya mo ako pinapunta dito? Inimbitahan kita rito para batiin ka. Ngayon, ikaw ang naging tagapagligtas ng buong barangay. Masaya ka ba? Masaya naman. Alam mo, tuwing may nagagawa akong mabuti para sa iba, natutuwa ako. Pero may taong hindi masaya dahil sa'yo. Ano ang sinabi mo? May ginawa ka bang bagay na hindi ikinalugod ng isang tao? Sabihin mo nga sa akin, sino yung taong iyon? Nabalitaan mo ba? Hindi ko alam. Sinundan ko yung doktor mula sa bahay ni Nam hanggang dito. Nakita ko siyang mag-isa lang. Bakit hindi ka masaya? Kasi matagal ka nang pinapansin ng mga tao pero ikaw, wala siyang pakialam sa'yo. At bakit kailangang ang babae pa ang magsabi ng ganito? Hindi ko rin alam kung paano sasabihin. Pero gusto na akong iba? Kaya huwag ka ng ganyan, ha? Yun ba yung babaeng madalas bumisita sa'yo? Hindi naman. So, sino ba siya? Wala ka ng pag-asa. Sino siya? Hindi ko pa masasabi sa ngayon. Gusto ko lang sabihin para maintindihan mo at huwag ka nang umasa sa akin. Bata pa si Han. May kinabukasan pa si Han. Maraming bagay ang naghihintay sa kanya. Umaasa akong hindi siya malulungkot kapag sinabi ko ito. Yeah. Alam mo ba, Han? Gustong-gusto kita, Han.
Salamat sa iyong pagmamahal sa akin. Pero, Mainitin ang ulo. Pwede ba? Hindi nila alam ang gagawin. Hoy! 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 Tumigil! Hoy! Tumigil! Siya! Talaga ba? Talaga? Talaga ba okay lang? Talaga ba okay lang? Talaga? 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 Diyos ko, kawawa naman siya. Sinong nangahas na gawin ito sa anak ko? Kapag nalaman ko, papatayin ko silang lahat. Lutuin mo siya ng kahit ano. Gutom na siya paggising. Dito ka na lang muna para si Mara ang magluto ng lugaw para sa'yo. Pasensya na. naubos mo na ba sila? Opo. Di nila alam na kapatid mo si Han. Nauna na ako. Kuya, ito. Magpahinga at mag-ingat ka. Nasaan ang iyong isla? Okay lang ako. Kuya! Kuya Min! Pinugbog nila si Min. Kuya, bilisan mo at iligtas si Min, kuya. Sige. Sabi ng doktor, ayos lang siya. Sa gabing ito, walang iniisip para sa sarili. Lagi lang nag-aalala para sa iba. Siyempre. Ha? Australia? May, bakit hindi makapasok sa bahay? Nanay mo? Pumunta na si nanay sa palengke. Nandyan si tatay sa bahay. Umupo ka. Oh! Salamat. Kumusta? Narinig kong nahulog ka? Oo. Ayos lang ako. May kaunting init lang naman. Medyo natakot lang ako noon. Sinasabi mo pang ayos lang. Kuya! Kuya! Ha? Kuya, lumabas ka na lang. Pwedeng manatili dito si Nayuk, may kasama ko. Kain tayo ng noodles dito kasama si Han. Kuya, dito, hirap din akong huminga. Ayos lang anak ko. Pakisara mo naman ang pinto para sa akin. Pero dahan-dahan lang. Kuya, ayos lang si kuya, di ba? Ayos lang. Kaninang umaga, nakita ko pa siyang pumunta sa trabaho gaya ng dati. Narinig ko siyang sinabi. Kaya ko lang nalaman. Sige, kampante na ako. Kagabi, nililigawan ko si Min. Oh. Sige. Sabihin mo na. Nabigo na ako. Sinabi niya na may mahal na siyang iba. Oh, sige. Ganun ba? Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi ako susuko. Siguro hindi pa ako tama para sa taong gusto mo noon. Mula ngayon magbabago ako para magustuhan mo ako. Oo, suportahan mo ako ha. Hi! Saan galing ang maraming pera na yan? Nang namili ka lang?
Oo, nung sumugal ako, kailangang manalo ako ng malaki. Marami akong kinita. Hayaan mo na, puntahan kita sa bahay. Si tatay na medyo mataba, bayaran natin siya. Matagal nang kulang ang bayad, kaya di makakain at di makatulog ng maayos. Hala? Nagluluto ka ba, Kuya Nam? Kam, dumalaw ka ba? Natagalan akong bumalik mula sa bukid, kaya minsan nahuhuli na ang pagluluto. Nasaan na yung doktor? Bumalik na ba siya mula sa kanyang Oo, check-up? Kuya Nam. Ngayong araw na ito ay may gusto akong pag-usapan sa iyo. Anong nangyari nga? Sabihin nyo na lang. Bakit papaikot-ikot? Hey, Kuya Nam. Anong narinig mo? Ito ang perang ibinayad mo sa akin noong nakaraang araw. Ibabalik ko na sa'yo ngayon. Pero kalahati lang muna ang nakuha ko. Sige, tanggapin mo muna. Yung kalahati, pwede ko bang bayaran ng paunti-unti? Nasaan na ang pera? Bakit? Ang bilis mong magbayad nga. Huwag mong sabihin na nanghiram ka sa iba para bayaran ako. Kahit kailan mo na lang ako bayaran, hindi naman ako nagmamadali. Huwag kang mag-alala. Ito ay pera na kinita ko. Hindi ito utang o ninakaw. Kaya huwag kang mag-alala. Kailangan kitang bayaran agad pag nagkapera ako. Hindi ako mapakali hanggat hindi ko nababayaran. O bilangin mo kung tama nga ba? Hindi na. Tama na yan. Mas maingat si nga sa negosyo. Kampante ako. Hang Namni! May isang bagay na gusto kong itanong pero nahihiya ako. Kasi binayaran na kita kaya ako nagtatanong ngayon. Pero kailangan mong sagutin ng totoo ha? Okay lang. Ano ba ang seryosong problema? Magtanong ka lang. Bakit mo ako tinulungan bayaran ang utang ko? At saka hindi mo pa ako sinabihan. Alam ko kasi, kapag nag-suggest akong pautangin si nga, hindi siya papayag. Pero kung mangyari kay ngayon, pupunta ang mga may utang sa bahay, mag-iingay at magmumura. Kaya nga silang tatlo, si Nguyet at Yukmay, napagsabihan din. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Kaya siya ay nag-aalala para sa kanila, hindi para sa kanyang sarili. Ha? Kuya Tay? Kamusta si Han? Please sit down, Medyo gumaling na ako. May mga simpleng payo lang mula sa guro. Pasensya na. Bahagi rin ako ng dahilan kung bakit nagkaganyan si Han. Hindi naman kasalanan mo iyon. Kasalanan yon ng mga taong nanakit kay Min. O nga pala, sumunod ka na lang kay kuya ko para mangolekta ng utang. Hindi maganda yon. Gusto mo bang magkatulad sa kanya na walang asawa? Walang babae ang mag-aasawa ng taong ganyan. Hindi naman ako katulad mo. Mahirap lang ako. Kahit anong gawin ko, walang may gustong magpakasal sa akin. Bakit mo naman sinabi iyon? Oy, anong oras ka darating? Kakarating ko lang. Kuya, nahanap mo na ba yung mga tao? Hindi pa. At ikaw? Hindi mo ba naririnig? Ayaw mo bang marinig ng nanay mo? Paano meron sa master's degree? Na yan na gustong-gusto mong kunin? Muntik na ako mapahamak. Buti na lang at wala namang nangyari sa Huwag akin. mo akong isipin. Yan ang problema ko. Anong kinalaman mo ron, kuya? Hindi mo na kailangang mag-alala. Sa pagkakataong ito, tiyak na mapapasakin kita sa susunod na pagkakataon. Sigurado akong magiging akin ka. Oh my. He set it up. Nasaan ka na? Nasaan ka na? Pare, magkakasundo kami ng ate mo. Tumataas ang kalubhaan ng iyong tiyan na impeksyon. Sinabi ko na sa iyo noon na huminto sa pag-inom ng alak. Ngunit hindi mo ako pinakinggan. So am I okay? Death just happened. Kung hindi magamot agad, maaring magdulot ito ng cancer sa tiyan
at maaring putulin ang bahagi ng tiyan at maaring mauwi sa kamatayan, kuya. Ano ang gagawin ko, doktor? Hindi ko alam. Sobrang sakit ng tiyan niya. Hindi rin siya makakain o uminom ng kahit ano. Kung gusto mong gumaling ang iyong sakit, kailangan mong sundin ng tama ang mga gamot ko. Pero, ang mahalaga, kailangan mong tumigil sa pag-inom. Oo, kung patuloy kang iinom, baka lumala ang sakit mo. Pero, kung titigil ako sa pag-inom, hindi ako mamamatay, doktor. Kailangan lang tigilan ng pag-inom at hindi na uulit ang sakit ni Tito. Alam ko na. Hindi na ako iinom ng alak. Titigilan ko na ang pag-inom. Natatakot kasi akong mamatay. Kailangan mong magdesisyon na tumigil sa pag-inom ng alak para sa kalusugan mo at para sa anak mong babae. Kailangan mong maging malusog para makita mong magpakasal si Vui, para maging lolo at mag-alaga ng apo. Tama yan, Tito. Masaya na alam ko na nagiinom ka pa rin, pero nalulungkot din ako na may sakit ka. Kailangan mong magpakatatag, ha? Alam ko na. Ito ang mga pako sa medisina. Pumunta ka sa botika at kunin ang reseta na ito. Pero tandaan mo, kumain ng maayos. Huwag kang uminom ng alak. Oh, salamat, doktor. Ang gwapo. At bait mo naman. Kung anak ko lang payag sa'yo, pakakasalan ko agad. Sige, doktor. Oo, alis na si Tito. Nakikita mo ba kung gaano ako katanga, anak? Sinabi ko na sa'yo, dapat gamitin ang plano. Ayaw ni nanay nito. Bakit niyaya mo siyang pumunta sa labas? Buti na lang at hindi pa kayo nagkakagulo. Wala pa akong nakikitang kahit sino na kasing weird mo, nanay. Sino bang magulang ang gusto turuan ng anak ng ganoong bagay? Wala naman akong nawala, di ba? Ginawa lang ni nanay iyon para mapaibig siya at pakasalan ka. Kita mo na? Tinutulungan lang ni nanay ang negosyo ng ibang tao, hindi ang atin. Kung pakasalan ko siya, si nanay, ang magiging tagapagtustos ng mga paninda sa bahay nila. Ano ba? Nanay? Ay nako, sa wakas, hindi ko na alam kung ako ay tunay na anak mo. Nanay, gumaling na ba ang kapatid ko? Ano na naman ang plano mo para sa kanya? Anong gusto mo? Gagawin ko? Hayaan mo na siya. Hindi ko naman siya pinilit. Kung gusto niyang mapili ng maayos, kailangan niyang gawin yan. Araw-araw na lang nasa loob ng bahay, ano bang magagawa mo? Alam din ni nanay ang tungkol sa doktor na yon. Pinilit niyang pumayag sa kanya. Paano kung manloloko lang pala siya? Naku, nakakapagod! Nanay Danha, huwag nang mag-away. Kasalanan ko naman ito. Ayan, tignan mo nandyan mismo sa harap mo. Kaya mo pang magkape ng ganito kalma. Ang mga anak mo ay inaayos na ang lahat. Binibigyan mo sila ng direksyon. Sinusunod ka nila. Hindi ka pa ba kontento? Pero kahit papano, babae lang ako. Pero ikaw, lalaki ka, tatay ka nila. Kailangan may boses ka. Alam ko lang ang sarili kong mga anak. Di ko alam kung sino ang Bakit ka pa sayo. nagbibiro sa ganitong sitwasyon? Kuya, yung natitirang pera mo, susubukan kong mabayaran ka agad. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Okay lang kahit kailan mo bayaran. 6 na pera na. Itatabi ko. May ginagawa akong napakahalagang bagay. Ngunit sa tingin ko, kahit kailan ay hindi ko ito magagawa. Kaya itago mo na lang ang perang iyon nga. Sige lang kung kailan mo gustong Kuya bayaran. Nam, huwag mong sabihin yan. Nanghiram lang ang ate ko, ibabalik din niya. Tatang Mi! Tatang Mi! Ninang, hi! Ninang Nguyet. Uy, Trindong, andito ka rin pala. Kaya pala pumunta ako sa bahay at walang Pumunta tao. sa bahay ng anak. Duyan Nguyet. Nandun ba si Utmi sa bahay, tita? Hindi pa nakauwi galing trabaho, anak. Tiyo Nam, saan nagpunta si Kuya Min? Hindi ko siya nakita sa bahay. Hindi ka pupunta kahit saan. Hindi mo na siya makikita. Oh, may kailangan ka bang itanong kay Min? May gagawin lang ako, niyaya ko si Mai at Min na lumabas, kung hindi uuwi na ako. Paalam po, tito at tita. Sige. Kuya, ayaw mong dalhin sa pulis ang nangyari kasi alam mong si Kuya Hiep ang may gawa. Tama ba? Kaya niya mo, paano may samadit? Ayaw kong malungkot si Han. Alam ko naman na si Kuya Hip ay masungit at mainit ang ulo, pero mahal na mahal niya ang kapatid niya at ganoon din naman ako. So,
Nung gabi na yon, ikaw at si Han... Si Mai, alam din ni Han ang nararamdaman mo para sa kanya, di ba? Sinabi ni Kuya kay Han na may mahal na siyang iba. Mahal ko ang kapitbahay, pero hindi ko alam kung gusto ako ng kapitbahay ko o hindi. Hoy! Pasensya na! Pasensya na! Fush, Mai. Ayos ka lang ba? Paano mo iniinom? Pakita-kita ng kamay mo. Pwede kang mag-shortcut diyan. Oo, kaunti lang po. Siguro ayos lang Hindi okay? naman. Ano bang hindi okay? Dumudugo na ang sugat mo? Sige, uwi na tayo. Lalagyan ko ng benda ang sugat mo. Youth, Mai. Sige, tayo na. Kainin mo ang kaunting sakit, ha? Pumasok ka na sa loob. Hintayin mo ako sandali. Kukunin ko lang ang bandage, ha? Oh. Eto na. Iaabot mo ang kamay mo dito. Lilinisin ko ang sugat mo. Mabilis itong gagaling. Ayos lang ako, konting gas-gas Kahit lang. konti lang dapat dala lahat. Masakit ba? Oh, pumikit ka muna. Huwag mong isipin at mawawala ang sakit. Mas mabuti ka na ba? Hahayaan kitang maglagay ng langis sa ulo ko. Yung no ko parang nakikita kong namamaga. Ayos lang yan. Kakuha ko lang ng langis. Salamat, kuya. Walang anuman. Kailangan mo lang ng pahinga. Sa tingin ko, gagaling din kaagad ang sugat mo. Salamat, kuya. Ano ba ang palaging pasasalamat? Wala naman. Opo, mga kaibigan. Sa susunod, tandaan mong maging maingat, ha? Ang sugat na ito, huwag mong basain. Kapag nabasa, matagal gagaling. Sabi ko naman sa'yo, okay lang ako. Sige, pumasok ka na sa bahay. Sige, umuwi ka na. Han, kailan ka dumating Anong ginawa mo dito? at ni Min kanina? Nasugatan ako, kaya tinulungan ako ni Kuya sa sugat ko? Gusto mo ba si Kuya Bin? Ako at siya... Ano? Paano mo ako sasagutin? Suportado mo ako nitong mga nakaraang araw? Pero sa puso mo, palagi kang may paraan para akitin si Min, di ba? Bakit? Hindi pa ba sapat ang pag-ibig ko, Mai? Tama ba ang sinabi ko tungkol sa iyo at sa iyong ina? Wala yan, Han. Huwag mong sabihin yan. Hindi katulad ng iniisip mo. Nung bata pa ako, inisip ko pa na napakabait mo at itinuring kitang parang kapatid. Lahat ng nararamdaman ko para kay Min, sinabi ko sa iyo.
Malakas ang tawa mo sa akin, di ba, Bi? Hindi totoo yan? Sa totoo lang, gusto ko nang sabihin sa'yo noon pa. Pero, wala akong pagkakataon na sabihin na okay na ako. Simula ngayon, wala na tayong pagkakaibigan. Han! Pakinggan mo ako! Han! Anong nangyari? Sumama ka kay mama sa labas, wala naman talagang problema. Bakit? Sino ba naman ang umiiyak? Wala naman talagang problema, sumama ka kay mama sa labas. Pabayaan mo na ako, please. Ikaw at yung doktor na si Min, may nangyari na ba? Kwento mo sa akin? Kapag ganito ka palagi, mas mabuting hindi kita abalahin. Tama ba? Kita-kita tayo ulit mga doktor. Hoy, nandito ka ba para hanapin si Uncle Nam? Umalis na si Uncle Nam para magtinda. Hahanapin kita. Hinahanap mo ako. Anong kailangan mo? Sinabi ko na sa'yo. Bakit di ka nakikinig? Bakit mo sinaktan ng kapatid ko? Pinaiyak mo anak ko? Hindi girlfriend ni Ann si Ukmin. Nagmahalan kami. Kaya may karapatan kaming magsama. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang mangarap? Ha? Si Fokbi ay akin lang. Akin lang. Naintindihan mo ba? Parang nakakatakot. Kuya Van! Ayos ka lang ba, Kuya Van? May tao ba? Matulungin! May tao ba? Tita Miss! Tita Miss! Mi! Opo, huwag mo akong kamuhian. Mi! Nay! Narito ako! Nay! Narito! Narito ako! Anong nangyari, anak? Anong problema? Kalma lang. Nandito si Nay. Ikaw, wala. Nangangarap ka lang. Ano bang napanaginipan mo at nagsisigaw kamay? Sabihin mo sa nanay mo. Kuya Mi! Kaya kita inimbitahan? Ano ba yang ingay sa umaga? Tito, pwede bang magtanong? Si Kuya Min ba nandito sa bahay Grabe, dito? umalis siya. Kaninang madaling araw pa. Wala siya dito. Ha? Sinabi ba ni Mama na ipaalam sa akin? Oo nga. Alam ko. Pero may hiniling ako kay Kuya. Sige, uwi na ako, Tito. Sumulat si Lam kung maganda ang regalo. Akin itong pinulot para kay si Lam. Sobrang busy ko ngayon, kaya wala akong oras para bisitahin si Lam. Huwag kang malungkot, ha? Alam mo ba, Tuy Lam? May gusto akong isang babae. Siya ay may mabuting puso tulad ni Tuy Lam. Suportahan mo ako, Tuy Lam. Ikaw, hindi ka ba nahiya na bumalik dito? Akala ko nakalimutan mo na ako. Nagtagpo na ang mga Ano? oras. Hindi tinawag. Mataba lang ako, hindi baliw. Alam kong wala ang doktor ngayon, kaya dumalaw ako kay Tunam. Kung nandito siya, ayoko rin sanang makita siya, kaya di ako pupunta dito. Ano bang negosyo mo? Ayaw mo bang makita siya? Sa Utmi, si Tito Nam ay malungkot na hindi niya naiintindihan ang damdamin ng kanyang anak na malungkot din gaya niya. Uncle Nam, paalisin mo na siya. Nakakairita na siya dito. Hindi pwede. Kung saan man ako binibigyan ng problema, palalayasin ko yon.
Kanam, igagalang mo ba ako? Narinig ko siyang bumalik dito. Sinamang Aking igagalang. kaibigan, hindi ko pa rin pinapansin ang mga bata. Kahit na sa loob ng 5 taon na si Tao ay narito Pero na. hindi mo pa rin maalis para sa bata o kay Ukmi. At higit pa rito, ang doktor ay narito na. Tumulong siya sa mga tao sa ating baryo. Tapos pinaalis Hoy, niya siya. wala naman akong natulong. Napahamak pa ako dito. Anak, huwag kang laging may masamang ugali sa mga tao. Bumalik ka at suriin mo ang sarili mo. Ang pagkakaroon ng masamang ugali sa iba ay nagdudulot lamang ng problema sa sarili mo. Bakit hindi ka matuto ng mga magagandang katangian ng iba? Kung ako lang ang babae, pipiliin ko rin siya kaysa sa inyo. Palagi kayong gala ng gala, pumunta ka para singilin ng utang para sa nanay mo. Pumunta para bumili at pinipilit ang mga tao sa presyuhan. Kung hindi mo babaguhin ang iyong pag-uugali, hindi ka kailanman magugustuhan ni Hatmay. Kaya huwag ka nang mangarap. Bakit? Bakit? Ngayong araw na ito, naalala kong mag-alala si Tianam. Sinabi ni Tianam ang mga bagay na hindi maihahambing sa kanya. Bakit? Hindi ako nangungumpara, pero totoo yan. Tanungin mo lahat ng tao dito sa barangay. Kunwari, ikaw ay babae, pipiliin ba nila si Min? O ikaw? Nako, ang daming sinasabi, uwi na ako. Kakauwi lang niya. Tama nga ako. Tinamaan ng husto. Kaya gustong makinig. Palaging matigas ang ulo. Hindi ka aasenso niyan. Kapag si Tiyunam ay malungkot at walang makainom, huwag kang magreklamo sa harap niya. Tigilan mo na ang mga reklamo mo. Salamat!